What a test that was. Deja vu in Miami, grabe talaga ang pinakitang mental toughness ni Alex Ayala at nakuha ang isang epic comeback. Isang comeback na parang pelikula, 6-7, 6-3, 6-3, laban sa isang veteranang kilala sa pagbasag ng laro. Alex versus 3-time Grand Slam champ Laura Siegemund ng Germany. Buong mundo ginulat ulit, and this time, wala nang hype lang, may resibo na. Sa ilalim ng ilaw ng Stadium Court sa Miami, sa harap ng libo-libong fans at milyong-milyong nanonood, si Alex ay hindi lang lumaban, nagpakita siya ng tibay na bihira mo makita sa ganitong edad, at pinalhod niya ang isang German legend sa loob ng 3 hours and 20 minutes back and forth na makapigil hiningang aksyon. Pinakamahabang laban sa buong career ni Alex at sa dulo, eto na yon. Eto na ang moment na kung saan nasubok hindi lang ang kanyang laro, kundi ang kanyang pagkatao bilang competitor. Lahat ng mga sinabi natin sa ating match preview ay nangyari in favor of Alex. Well, congrats Alex Ayala at sulit ang puyat ng buong Pilipinas. And in this video, himay-mayin natin ang laro. Pero bago yan, ay maglalambing muna kami na sana i-share ang video ito at pakiclick ng like at subscribe button, pati na rin ang notification bell. Salamat po! Hoy! Pakinggan ang sigaw, ang galing ng Pinoy laging natatanaw. Katulad ni Alex sa laro ay sikat, sa bawat tagumpay, mundo'y namumulat. Dahil tayo ang ginulat ang mundo, mga kwentong inspirasyon buo ang puso. Ginulat ang mundo, ginulat ang mundo. Really happy, and especially having been able to compete at this level today against an amazing fighter, so I'm really happy. Now let's get into the game. Sa unang set, akala mo kontrolado na niya ang lahat. Maagang break, 3-0 agad ang simula. May 3 set points pa, parang isang paa na siya sa lamang. Pero dito pumasok ang tunay na bangungot ng kahit sinong aggressive player, ang pagbabalik ng isang tactical veteran. Unti-unting binawi ni Laura Siegemund ang momentum hanggang sa umabot sa tiebreak. At doon, kahit umabot pa sa dikitan, naagaw ang set kay Ayala. Isang oras mahigit na laban, at biglang ikaw ang humahabol. Dito kinabahan ng buong Pilipinas na akala natin ay tuluyan na matalo si Alex. Pero knowing her ay alam natin na babalik siya at ipanalo ang laban. Dito nasusukat ang mga bituin. Dito nasubukan kung gaano kalakas ni Alex hindi lang physically, kundi pati ang kanyang mental toughness against a legendary player ay nakakabilib. Nakakapanghinayang man ang 3-0 lead sa una, pero mas matamis ang panalo sa dulo. Kasi sa ganitong sitwasyon, mahusay ang player ang bagsak. Magmamadali, magkakamali. Akala natin ito ang mangyayari kay Alex, pero pinatunayan niya na he wants to move to the next round. And true enough, ginawa ni Alex ang isang near to impossible performance. Bumangon sa unang set na pagkatalo at ginawang tennis clinic the rest of the game. Pagpasok ng second set, parang may switch na pinindot. Hindi na siya naghabol, siya na ang humabol sa laban. Bumalik ang kanyang lindol na forehand, bumalik ang kanyang lefty angles, at higit sa lahat, bumalik ang kanyang control. Break agad sa 2-1, sunod-sunod na games, at unti-unting nawala ng sagot si Siegemund sa bilis at lalim ng mga tira. Hindi na ito simpleng rally. Ito ay domination na binubuo sa bawat puntos. Sa second set, nakuhang muli ni Alex ang kanyang kumpiyansa at biglang nagiba ang complexion ng laban. Nagdemoralize na si Laura at nagkakumpiyansa naman si Ayala. Dito na nagkaroon ng pagkakataon ang buong mundo na matuwa at nawala ang alinlangan, at siguradong katulad ko rin na pasigaw ang lahat na this is it. At pagdating ng third set, doon mo na nakita ang tunay na anyo ng isang player na handang umangat sa mas mataas na level. Walang panic, walang pag-aalinlangan, maagang break ulit, kontrolado ang tempo, at kahit lumaban pa ang veterana, hindi na niya naibalik ang gulo na gusto niyang ipasok sa laban. Si Ayala na ang may hawak ng direksyon. Si Ayala na ang nagdidikta kung saan pupunta ang bola, kung kailan bibilis, at kung kailan tatapusin ang punto. Ito ang tinatawag na mental fortitude. Ito ang biggest takeaway ng match na ito. Ang mental side ng laro ni Alex na pinakita niya sa buong mundo na kahit sino wala na siyang sinasanto. Hindi ito makikita sa stats lang. Hindi ito nasusukat sa highlights. Ito yung kakayahang bumangon matapos maagawan ng set kahit hawak mo na sana.
Ito yung disiplina na manatiling kalmado kahit pinabaliktad ka ng kalaban. At ito yung lakas ng loob na ipilit ang sarili mong laro kahit sinusubukan kang guluhin. Kahit sa mga ginagawang delaying tactics ni Laura ay hindi natinag si Alex and hindi nawala ang kanyang focus. Pinakita ni Alex ang kanyang superiority sa skills at sa isip. At sa laban na ito, malinaw, nanalo ang youth, power at composure laban sa experience at chaos. Kaya nagbunyi ang buong Pilipinas at lahat ng mga Pinoy sa buong mundo. Panalo naman ang Pinoy at sulit ang pagpupuyat. Kahit mayroong trabaho ay pinanood pa rin sa mga online streaming platform ang laro. Truly an inspiring win. O, naharap siya sa 14 breakpoints. O, pinahirapan siya ng husto sa mahahabang rally. Pero sa dulo, si Siegmund 2 lang ang na-convert sa 21 chances. Ibig sabihin, sa pinaka-critical na sandali, si Ala ang mas matatag. Si Ala ang nagpapakita na gusto niyang makuha ang panalo and in the process, lumalaban ng patayan with eyes on the prize. The Miami Open Championship, why not? Diba? At ngayon, nandito na naman tayo. Round of 32, deja vu, parehong torneo, parehong momentum. Parehong pakiramdam na may paparating na mas malaking laban. Mas lalong tumaas ang hype, ang anticipation, ang excitement. Dahil kung manalo ang susunod niya makakaharap, posibleng rematch kay Iga Swiatek. At doon na papasok ang mas malaking kwento. Pero sa ngayon, isang bagay muna ang malinaw. Ang Ella effect, hindi lang tungkol sa tickets, hindi lang tungkol sa crowd, hindi lang tungkol sa hype. Ito ay tungkol sa isang Pinay na kayang tumayo sa gitna ng pinakamahabang laban ng kanyang buhay. Another historic win para kay Alex at isa na namang kasaysayan na kahit ilang taon ay pwede nating balik-balikan. At kung ganito siya lumaban ngayon, handa ka na ba? Sa susunod pang gugulat sa buong mundo. Well, paki-comment sa baba kung ano ang iyong opinion. Kung may isang bagay na malinaw sa panalo ni Alexandra Ala laban kay Laura Siegemund, ito ay hindi ito simpleng comeback. Ito ay isang masterclass sa kung paano manalo kapag hindi pabor sa iyo ang daloy ng laban. Ang pinakaunang key takeaway dito ay ang kanyang kakayahang mag-adapt sa gitna ng adversity. Sa unang set, hawak na niya ang momentum, 3-0 lead, may 3 set points pa, pero biglang nagbago ang lahat nang pumasok si Siegmund sa kanyang comfort zone. Doon nagsimula ang tactical chaos na kilala sa veterana. Pabago-bagong tempo, slice, drop shots at rallies na walang rhythm. At dito nasubok si Ella. Ang ikalawang key takeaway ay ang kanyang controlled aggression. Isang bagay na lalong lumabas habang tumatagal ang laban. Kilala si Ella sa kanyang power game, lalo na sa kanyang forehand na kayang magdikta ng rally, pero sa laban na ito, hindi niya ito basta-basta pinakawalan sa bawat pagkakataon. Natutunan niyang piliin ang tamang oras kung kailan atake at kung kailan maghihintay. Sa second set, doon natin nakita ang shift. Hindi na siya basta pumapasok sa rally para tapusin agad ang punto, kundi para buuin ito. Ang ikatlong key takeaway ay ang kanyang composure sa pinaka-critical na sandali ng laban. Hindi biro ang humarap sa isang veterana na may ganitong klaseng discard. Lalo na kapag ikaw ay nanggaling sa isang set na dapat ay napanalunan mo na. Pero sa halip na madala ng emosyon, nanatiling steady si Ella. Makikita ito sa mga crucial points, lalo na sa dami ng breakpoint points na kinaharap niya. Hindi siya nag-collapse. Hindi siya nagbigay ng sunod-sunod na errors.